Dakilang araw po mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng tao na tumatahan sa buong sanlibutan. Patuloy po ang pagbati sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tunay po mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, na ang Diyos ay patuloy tayong inaaliw sa gitna ng ating kabagabagan, sapagkat sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat, patuloy tayong tumatanggap buhat sa Kanya ng katotohanan, ng katapatan, na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa hanggang sa panahon ng kawakasan. Nasusulat mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katuwiran, mamasdan ng matuwid ang kaniyang mukha. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Mamasdan po ng mga matuwid ang kanyang mukha. Ngayon po, kaya tayo patuloy na aaliwin ng Panginoon. Sino kaya yung matuwid na makakakita ng mukhaan sa ating Panginoon? Tingnan po natin sa mga hula na nasusulat pa rin sa mga propesiya ni Propeta Isaiah. Ganito po ang sinasabi mga kapatid at mga kaibigan, atin pong pakinggan mabuti sapagkat ito po ang nasa saad. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kung ang Panginoon ay babalik sa Sayon, ibig kong sabihin mga kapatid at mga kaibigan, ang matutuwid na makakakita ng mukhaan sa Panginoon, ito'y walang iba kundi ang tinutukoy sa propesiya, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kahit patuloy tayong mga galak, sapagkat ayon sa mga bagay na nasusulat, tayo'y pinagtitibay ng ating Panginoon at tayo'y patuloy na inaaliw hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating itaas mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Mga minamahal, patuloy natin pagbuli ang katiyakan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin may buong kagalakan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat.
Panginoong Diyos, patuloy nating ihiyaw mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga minamahal. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong mga galak na dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng kahabagan at awa, patuloy kami, Panginoon, na nagtataas ng dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagtakila sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, tunay po na ang aming mga puso pag-iisip ay nangaaliw sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat. Salamat po, Panginoon, sapagkat dumating sa amin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, na siya namang nahandang mahayag sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang saysayin ang iyong banal na katwiran. Amen. Kaya't ang lahat ng mga bagay, Panginoon, sa amin at sa lahat ng mga kapatid na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy namin tinitiwala sa iyong banal na kapangyarihan na ikaw ang magbubukas ng puso at pag-iisip ng sino mang tao na kahabagan mong maging bahagi ng iglesia ng banal na Panginoon Sayon. Amen. Dakilain ka, Panginoon, luwalhatiin ang iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Kapayapaan po ay sumaating lahat sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Sayon. Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan, ipangaral yung kanyang katwiran sa lahat ng mga tao at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng buong katapangan na ang kanyang layunin ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Yan po yung mission niya na masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Pakisubaybayan niyo po kami at pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan o sa ating mga bahay-bahay. At ito na po yung panahon ng pangingilin at pamamahinga na tayong lahat ay iniimbitahan na sa gawain ng ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang Banal na Bundok po ng Sayon ay hindi literal na bagay na hahanapin natin na makikita. Ang Banal na Bundok po ng Sayon, tayo po mga kalipunan ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na iniimbitahan na tinatawag na at pinipili na at hinihirang na itinayo na tayong isang matibay at matatag na kaharian na tinawag tayo na iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. So maliwanag po ba yung imbitasyon sa ating lahat?
Amen. Kaya po, kapayapaan ay tanggapin natin lahat Amen. upang mapanatag na yung ating paniniwala na ilalagak natin ang buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Paniniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nahayag po sa ikatlong araw na siya'y Espiritu. Saksi niya tayo. Nagpapatotoo tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba Amen. na may relasyon tayong lahat na mga gumagana patumutupad ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. May babasahin po ako sa aklat ng Book of Isaiah. Pakinggan po natin mabuti at unawain po natin mabuti. Amen po ba mga kapatid? Amen. Buksan po natin upang patuloy nating unawain, patuloy nating saliksigin, patuloy nating bulay-bulayin. Dahil yung pong katwiran ng ating tagapagligtas na paniniwalaan ng minasa niya na mananahan sa puso't isip natin, na saksi niya tayo sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba sa ating lahat? Amen. So, tunay na nakagagalak na sa panahon ng kawakasan, siya po ang tumatawag sa ating bawat isa. Siya po ang pumipili sa ating bawat isa. Amen po ba? Amen. Siya humirang sa ating bawat isa. So, walang kakayahan tayo bilang tao na tayo ang makaunawa nitong paniniwalaan natin, kundi sinabi niya sa mga banal na propeta, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, magsusubo siya ng mamamahala sa ating lahat at iaatang sa kanyang balikat ang pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin po siyang prinsipe ng kapayapaan. So palalaguin niya tayo sa kaalaman, palalaguin niya tayo sa paniniwala, palalaguin niya tayo sa pag-asa, na meron tayong iniintay sa muli niyang pagparito, na meron siyang darat na ng mga tapat na katiwala, na iingatan natin yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. So ano bilin sa atin doon sa Matthew 6:33? Hanapin natin yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran, tawang ang lahat ng bagay ay daragdag sa atin. Amen po ba? Amen. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Nakuha po natin? Amen. Ito pa, babasahin ko sa aklat ni Propeta Isaias yung magkarelasyon yung sinabi ni Matthew at saka ni Propeta Isaias. Ang sabi dito sa chapter 51 ng Book of Isaiah, verse 1, kayo'y magsipakinig sa akin. Ano po ang utos sa ating lahat ng mga iniimbitahan at tinatawag na sa panahon ng kawakasan? Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Alam naman po natin yan dahil ang buong mundo ay na-affected ng pandemya. Amen po ba? Amen. So ang kasunod naman ng pandemya ay kahirapan. So tanging sa imbitasyon ng ating tagapagligtas, sa kanya lang manggagaling yung kapayapaan at kapanatagan natin lahat. Wala pong ibang pangalan sa silong ng mga langit, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo manggagaling ang buhay na pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Sa kanya manggagaling yung kagalakan, yung kapanatagan, yung kapayapaan sa mga bagay na paniniwalaan natin na di natin nakita na mangyayari. Napaparito siya. Amen po ba? Amen. Ano po ang sinabi dito? Sa lahat ng mga iniimbitahan na specific po na sinasabi sa aklat na ni Propeta Joel na chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang pakaka. Sa English, ano po nakalagay doon? Yung pakaka, trumpeta. Amen po ba? Saan ihipan? Hipan ninyo ang pakakak sa sayon. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Sapagkat
ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Book of Joel chapter 2 verse 32. Saan tayo pinapupunta para tumawag tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Nangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Sapagkat sa banal na bundok ng Sayon, tayo pinapupunta. Amen po ba? Amen. Pakinggan po natin mabuti. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpong. Gaya na sinabi ng Panginoon. Tignan niyo po, ang Panginoon ang nagsasabi sa atin ito. Sinabi ito kay Propeta Joel. Ngayon naman, sa ating sinasabi, tayo katuparan nito. At sa nangalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Tignan niyo po, yung mga nalabi na lang ang tinawag ng Panginoon. Nandito tayo pinapupunta. Mangyayari po na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpog o makakakita, gaya na sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Amen po ba tayo ron? Amen. Maging ang pangangaral ng mabuting balita, hindi po kung saan ipinapangaral ito. Meron pong specific na paghahayagan ng mabuting balita. Hipan ninyo ang pakakat sa Sayon at mga patunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na. Nakuha po natin. Nakuha niyo yung specific na kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At meron tayong sinusubaybayang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Amen. So napakadakilang selebrasyon at pagdiriwang at kapistahan. Ano po? Kaya tayo nagpipiesta. Kaya tayo nagdiriwang. Kaya tayo nagsasaya. So inihanda tayo ng isang napakadakilang araw ng Sabat na meron tayong inaalala sa pagdiriwang natin. Amen po ba? Amen. May inaalala tayong hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga iniimbitahan at tinawag at pinili at ninasa niya na dakong pahingahan magpakailan-kailan pa man, mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Tayo yung ninasa niya, dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Tayo ang bayan niya. Tayo ang mga iglesia o mga sayot na tinatawag niya na pinipili sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganing. Amen po ba? Amen. Dahil hahatulan niya ang di mananampalataya at mananampalataya sa muli niyang pagparito. Nakagagalak po na sa mga iniimbitahan sa gawain ng Ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon, makikiisa na tayo sa paniniwala espiritual. Magkakaisa na tayo ng pag-iisip lahat. Magkakaisa na tayo ng paniniwala ang doktrina. Binotismuhan tayo. Nilinis yung marming lakad natin ng paniniwala. Nilinis yung budhi natin dahil gagawin niya at nanasain niyang dakong tahanan yung ating puso at pag-iisip. Nalalabas na sa labi natin yung katwiran ng patutuo ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Di po ba yun yung pinahahanap na katwiran? Natuto pa rin natin at paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Di po ba tayo ang kaharian niya na itinayo sa pamamagitan ng paniniwala sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo? Maliwanag po ba? Amen. Lahat ng iniimbitahan, inihahanda niya na maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan.
May pangalan po yung maluwalhating iglesia na walang dumis at kapintasan inihanda. At hindi sa kaisipan ng laman o hindi sa kaisipan ng tao inihanda ang maluwalhating iglesia na walang dumis at kapintasan. Kundi sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, inihanda ang maluwalhating iglesia na walang dumis at kapintasan. Lahat ng sasaksi, lahat ng maniniwala na binuhay siyang maguli, lahat ng iniimbitahan na makikiisa na at maniniwala na sa pagkabuhay na maguli, butismonado na po tayo, nilinis na yung maruming budhi ng lakad ng paniniwala natin. Maliwanag po ba? Amen. Amen. Yan ang pagsisisihan natin na alipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Aminin po natin yan. Dahil ang kaligtasan po hindi madali. Meron tayong pagsisisihang kinagis na natin paniniwala sa sanlibutan. Kaya nga, sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan, kundi sa pangalan ng Jesucristo lang natin ilalagat yung paniniwala natin na pinatunayan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Sa Acts chapter 17, verse 31, pinatunayan ng Panginoon Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo, nang buhayin siyang maguli in the third day, pinatunayan sa lahat ng mga bansa nang buhayin niyang maguli yung kanyang buktong na anak at hahatulan sa katwiran ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Mananampalataya at di mananampalataya. Bakit po nasabi kong mananampalataya? Kasi marami rin makakadinig marami rin maniniwala pero malalamig yung iba. Amen po ba? Amen. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Kaya po, tayo'y nakapaligid sa isang mapanganib na kalagayan dahil talagang ang mga material na bagay tukso sa atin yan. Amen po ba? Amen. Pero kailangan natin mabuhay na mayroong material na bagay. Amen po ba? Pero huwag natin iibigin yan. Dahil kung nasa ng ating puso, kung nasaan yung ating atensyon, andun yung pag-ibig natin. Amen po ba? Ngayon, kung patuloy na inilalagak natin sa katwiran ng patotoo ng ating tunay ang isang Diyos na tagapagligtas yung ating paniniwala, nandun yung ating puso sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. So nakuha na natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Hipan ninyo ang pakakat sa Sayon, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Specific na po yan, hindi po kung saan ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. At ipinauunawa sa atin ito kung saan tayo tatawag sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Mangyayari po, na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay makakasumpong ng katwiran na paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Pawang pinili ng Panginoon. Makukuha po natin. Pawang pinili ng Panginoong Jesucristo yung inuutusan, magsiparoon kayo sa banal na bundok ng Sayon. Isang napakadakilang araw po itong ipinagkakaloob sa atin na paniniwalaan natin. At in 1 Corinthians chapter 15 verse 51, hindi nawawala ng kabuluhan yung pinagtitiisan natin sa paglilingkod natin. Amen po ba? Amen. May iniintay tayong matutupad pa sa atin bawat isa. Sinabi nga ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin lahat yung tumawag at tumili sa atin. Sinabi nga na hindi tayo mapapahiya sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Dahil sinabi niya kung ano yung kanyang larawan na nakahanging on the air siya sa alapaap, gayon din ang magiging larawan natin bawat isa. Pinaniniwalaan po ba natin yung sinabi niya? Amen. Kaya mapalad yung mga naghihintay na mayroong buhay na pag-asa sa iniintay natin. Nararamdaman niyo yung tumawag sa atin na hindi natin nakikita. Nagsalita siya
Ipinangaral ng mga banal na apostol yung sinabi niya sa mga banal na apostol. Nararamdaman niyo po ba, hindi natin siya nakikita, naunawaan natin yung sinasalita niya sa atin ngayon? Amen. Sabi niya sa Book of Isaiah chapter 51 verse 1, kayo'y magsipakinig sa akin. Ito po, napakalinaw ng hula ni Propeta Isaias. Sinabi po ng Panginoon Diyos ito kay Propeta Isaias. Ako, tao rin katulad nyo na sinasabi, ipinapahayag ko yung sinabi niya sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Na may takot at nanginginig ako at iniingatan ko yung ating paniniwalaan dahil sa pamamagitan ng Jesucristo na tagapamahala ng kanyang buong kaharian, na ang kaharian niya rito ay mga iniimbitahan na gaganap at tutupad ng patotoo. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Meron po tayong iniintay na di malilip at masayon na kagalakan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Dahil pawang ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ay matutupok sa matinding init ng apoy. Sinabi po niya yan. Buksan po natin, sundan natin, hanapin natin ito sa aklat ni Apostol Pedro. Ano po? Kayo'y magsipakinig sa akin, kayong nagsisisunod sa katwiran, kayong nagsisihanap sa Panginoon, magsitingin kayo sa malaking bato na inyong kinautulan at solawang ng hukay na kinahukayan sa inyo. Nakuha niyo po ba? Ang utos dito ng Panginoon Diyos, makinig na tayo sa Kanya. Kilalanin na natin yung bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Lahat ng nagsisisunod sa katwiran. Tignan niyo po dito. Ang sabi sa Matthew 6:33, hanapin natin yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran. Tawang ang lahat ng mga bagay ay idaragdag niya sa atin. Ano sabi niya dito? Kayo'y pakinig sa akin, kayong nagsisisunod sa katwiran. Di ba pinahanap sa atin yung kaharian? Susundin natin yung katwiran, tutuparin natin yung katwiran. May patotoong ginawang halimbawa na tutularan tayo. May patotoong ginawang halimbawa na paniniwalaan tayo ng buhayin niya maguli sa ikatlong araw yung ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Di ba siya yung manunubos natin na gumawa ng halimbawa ng katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin bawat isa? Na siya ang tumubos sa atin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag po ba? Amen. So napakadakila na sa panahon ng kawakasan, pinauunawa sa atin yung napapakinggan natin na may katwiran tayong paniniwalaan. Kaya tayo nagkaroon ng relasyon, may katwiran na ginawang halimbawa na paniniwalaan po tayo. Amen po ba? Amen. Kaya po yung iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, may katwiran na pinaniniwalaan, saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Taong bago sa pagdiriwang, sa pagpipiesta natin, sa pagsasayahan natin. Kaya tayo nagdiriwang Mga new creature tayo, taong bago tayo. Lahi tayo ng ating tagapagligtas dahil siya yung manunubos natin. Tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Galatia chapter 4, verse 3 and 4. Amen po ba? Amen. Romans chapter 11, verse 32. Ikinulong ng Panginoon Diyos sa pagsuway ang lahat upang siya'y mahabag sa dapat niyang kahabagan. Nakukuha niyo po? Amen. Naunawaan natin? Kasi sa pasimula pa lang sumuway na Sinabi, kay Adan na huwag kakain ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso. Tinukso ni Satanas si Eva, napaniwala ni Satanas si Eva, kumain si Eva ng bunga ng kahoy na pinagbabawal, huwag kainin. O, doon pa lang. Napandemya na tayo doon sa paniniwala ng spiritual. Amen po ba? Amen. So, sa panahon ng kawakasan, inire-restore niya yung kanyang banal na bayan.
inire-raise up niya na yung kanyang banal na bayan. At yung tinayong maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan sa ibabaw ng bato, may pangalan po yan. Yan po yung itinayo niya na maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. Na ang pangalan po niyan, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Recorded sa langit, ang Banal na Bundok ng Sayon. Kaya paki-upload nyo yung inyong mga Bible sa inyong mga gadget, at kung na-upload na yung Bible nyo sa inyong gadget, i-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kung paano tinawag at pinili tayo, siya rin ang magpapatunay sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Ito yung kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Dito niya patutunayan, no? Na walang dagdag, walang bawas yung tutuparin natin at paniniwalaan natin. Sinabi niya sa mga banal na propeta, natupad naman yung sinabi niya sa mga banal na propeta. Sinaksiyan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nakita po ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nagpakita sa kanila na espiritu, walang laman, walang mga buto. Inihayag ng mga banal na apostol in Book of Acts chapter 2 verse 32, saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. So maliwanag na po sa atin. Kaya siya ang nagpapasagana, siya ang nagdaragdag ng kaalaman, ng karunungan, ng paniniwalaan natin, ng pag-asa, sa pag-iintay natin na daratnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Dinaragdagan niya yung pag-ibig, yung pundasyon ng paniniwala natin. Dinadagdagan niya yung kagalakan natin. Inaaliw niya sa pamamagitan ng kanyang salita, nasaksi niya tayo sa pagkabuhay niya maguli. Inaaliw niya tayo na sinabi niya sa ating lahat ang katuparan na tutuparin natin sa panahon ng kawakasan. Paniniwalaan natin yung sinabi ng ating tagapagligtas na sa pagparito niya, may babalikan siya, kukunin niya na yung sarili niyang kaharian. Lahat ng mga itinagdag, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, yung mga iglesia sa mga bahay-bahay, tumutok-tok na po sa ating pintuan, pagbuksan na natin. Buksan na natin yung ating puso at tanggapin na natin at paniwalaan natin yung katwiran ng patutuo upang makatiyak tayo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na sa imbitasyon ang sabi rito kayo ay magsipakinig sa akin. Kayong nagsisisunod sa katwiran. Kayong nagsisihanap sa Panginoon. Magsitingin kayo sa malaking bato. Alam naman natin kung sino yung malaking bato ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Siya po ang may kapabahalaan na nagtayo ng sariling iglesia niya sa ibabaw ng bato. Amen po ba? At yung itinayong maluwalhating iglesia sa ibabaw ng bato, bunga niya sa pagkapanganay, mga new creature, mga taong bago, mga isinilang sa paniniwalang espiritual, mga saksi ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Tayo yung itinayo niyang maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. Tayo yung gaganap nito. Tayo yung maniniwala dito. Dahil siya ang nagtayo sa atin. Tayo yung sambahayan niya. Tayo yung bukirin niya. Tayo yung templo niya. Amen po ba? Amen. Tayo bahay niya na ang puno ng bahay yung ating manunubos at tinubos tayo sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Nagsisisi tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Yan po ang nasa ilalim ng sumpa, yung aral ng sanlibutan. Kaya dyan tayo tinutubos. Kaya tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat. Lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Lahat ang nagsisunod sa pagbabagong lahi. Lahi tayo ng ating tagapagligtas dahil tayo yung saksi niya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Yan po yung daong nakahawig na nagligtas. Basahin natin yung 1 Peter chapter 3 verse 21. Nakuha na natin yung hula na kayo'y magsipakinig sa akin, kayong nagsisusunod sa katwiran, kayong nagsisihanap sa Panginoon, magsitingin kayo sa malaking bato.
na inyong kinaputulan at salwang ng hukay na kinahukayan sa inyo. Tingnan na natin kasi may nakaabang ng hukay na maluwang na nakaabang na yung hukay nito sa kapahabakan natin Kaya ang bilin sa atin magsitingin na tayo sa malaking bato. Dahil naputol tayo nawalan tayo ng relasyon. Kaya nga tayo tinatawag na pinipili upang bigyan ng napakadakilang selebrasyon. Meron tayong inaalalang kasaysayang nangyari. Amen po ba? Amen. Ito yung huling hapunan na pagkain espiritual na tutuparin natin. Ito yung babaeng malinis na inihanda na walang dungis at kapintasan. Ito yung Santa Cena. Ang Santa Cena, paniniwala po kung paano ipinako siya sa krus, nagdusa siya, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Inaalala na natin yung kamatayan niya sa krus. At ito rin yung katuwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala. So nag-iintay na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo mga tapat na katiwala. Ito yung pinagkatiwala sa atin, yung katuwiran ng patotoo. Kaya tayo may relasyon. Kaya nakapanumbalik tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na mayroong patotoo, darating ang wakas Matthew chapter 24 verse 14. Nangyari na po lahat ng mga pangitaing sinabi ng mga banal na propeta at ng mga banal na apostol sa panahon ng kawakasan. Nangyari na po yung nagdigmaan ng mga bansa sa bansa. Naglilindulan sa iba't ibang dako. Dumating na po ang salot. At ang kasunod ng salot ay kahirapan. Ito po, nangyari na po yan. Amen po ba? Amen. At ipapangaral ang mabuting balita na mayroong patotoo. Darating ang wakas. Ito na po, may patotoo na ipangaral. Ipinapangaral na yung nangyaring hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan natin at paniniwalaan natin, ang sinaksihan ng mga banal na apostol, natutularan natin ang paniniwala ng mga banal na apostol upang makatiyak na tayo, nadatnan tayong tapat at mabuting katiwala sa muli niyang pagparito. Na sa isa't mata, lahat ng mga tinatawag at pinipili at iniimbitahan na sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok na Sayon, binibigyan na tayo ng katiyakan sa paniniwalang espiritual na kung mahayag siya, mapapalitan yung may kabulukan ng walang kabulukan. Amen po ba? Amen. So ano magiging larawan natin? Magiging katulad niya tayong espiritu na wala ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo ang bunga sa pagkapanganay. Naramdaman nyo, naunawaan natin kung paano niya tayo palaguin sa paniniwala, sa kaalaman, sa unawa. Mga kapatid at kaibigan na nanganap sa sanlibutan, yung mga itinatang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito na po, pinapangaral lang mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon. Ang kabutihan ng Panginoon Diyos at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao, ipinapangaral na walang bayan. Amen po ba? Amen. Kaya meron tayong mga Bible sa ating mga tahanan Kaya siya magpapalago ng kaalaman at paniniwala natin at pag-asa at kagalakan bawat isa. Siya rin yung umaaliw sa atin Inaaliw niya tayo nung lahat nung sinabi niya sa mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na paniniwalaan natin yung patotoo na nangyari. Amen po ba? Amen. May nangyaring hula na paniniwalaan po tayo na ipinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Balansyado, may hula, may patotoo ng mga banal na apostol, yung ating paniniwalaan, may nangyari tayong paniniwalaan. Amen po ba? Amen. At Diyos ay pag-ibig sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Kaya ang sabi rito, kayo'y magsipakinig sa akin. Kayong nagsisisunod sa katwiran. Tignan nyo, may susunod. Meron tayong susundin katwiran Amen po ba? Amen. So, nalatag ang katwiran ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Jesucristo natin, ititiwala yung ating paniniwala. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. So, nakagagalak po na
magbulay-bulay at mahayag ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao. Nadinig niyo yung intro kanina ng pagpapahayag na sinasabi dito sa Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niya ang nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi, sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Naunawaan po natin, yung mabuting balita na naglalakas ng tinig, na bantay, na magkakasamang nagsisiawit, sa Sayon po umaawit, nagpapasalamat dahil tinubos na tayo sa walang kamuluhang aral ng sanglibutan. Dito po manggagaling sa banal na bundok ang Sayon na nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi, sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Wala naman pong ibang pangalan na sinabi kundi sa Sayon na. Amen po ba? Amen. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig, magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng bukaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sayon. Saan po babalik? Yung ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin? Sa Sayon babalik ka. Ang babalikan tayo, yung mga Sayon na itinakdak tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo yung mga iglesia sa bahay-bahay. Amen. Siya yung nagdaragdag ng paniniwala, ng karunungan, ng unawa, ng paniniwala, ng buhay ng pag-asa, ng kagalakan, ng pagtitiis, ng pagpipigil sa sarili, sa walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Siya yung nagdaragdag ng kabanalan natin, siya yung nagdaragdag ng pundasyon na ang Diyos ay pag-ibig. Sa pamamagitan ng kanyang salita, paniniwalaan natin yung bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Ang sumampalataya sa bugtong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo sa bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Kaya nga, pinananahanan tayo ng Espiritong nagbibigay buhay. Dahil tayo yung sumasampalataya sa bugtong na anak, ay sumasampalataya tayo sa nagsugo sa bugtong na anak. Amen po ba? Amen. So, napakadakilang araw na natutupad na ang lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na meron tayong nangyari na paniniwalaan. Nangyari po yan, ang buhayin niya maguli sa ikatong araw yung ating tagapagligtas. May paniniwalaan tayong katwiran ng patotoo ng ating manunubos na si Jesucristo. So individual tayo, may relasyon tayong lahat. Individual tayo, butis mo na ito, nilinis yung maruming paniniwala natin ng sanglibutan. Kaya po nakalagay doon sa sulat ni Apostol Pedro, doon sa chapter 3 verse 21, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. Tingnan niyo po, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman ng doktrina ng bautismo, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos, na sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesucristo. Tingnan niyo po, unawain po natin mabuti sinasabi, para malinis yung budhi natin, sa paghiling natin ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesucristo. Paniniwalaan natin na binuhay siyang magmuli upang malinis yung maruming budhi natin. Nakukuha po natin, naunawaan natin yung katuparan upang maging malinis yung budhi natin. Naramdaman niya yung paglilinis niya ng maruming lakad natin sa paniniwalang espiritual. Nililinis niya yung maruming paniniwala natin dahil nanasain niya na mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Nakasulat sa isip natin, lumalabas sa labi natin, saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kaya sabi niya, kayo'y magsipakinig sa akin. Ang Panginoon Diyos po nagsabi nito kay Propeta Isaias.
Kaya po maging aware tayo sa panahon ng kawakasan. Kayong nagsisisunod sa katwiran, tingnan nyo, nakita na natin ngayon, naunawaan natin yung katwiran na pinahanap sa atin. Amen po ba? Amen. Meron tayong katwiran ng paniniwalaan na nangyaring hula na sinaksihan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So nakagagala sa riwain, nakagagala balik-balikan sa alaala yung 10,000 taon na nakalipas na siya ang nagbukas ng puso't pag-iisip natin upang mapangunawa natin yung katwiran na paniniwalaan natin na mayroong patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya magmuli. So sinabi niya sa bawat isa na iniimbitahan niya na sa muli niyang pagparito, kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Gusto niyo po ba basahin natin upang maliwanagan tayo yung sinabi niya sa Colossus chapter 3 verse 4. Sundan po natin para masatisfy tayo, para talagang mapuspos tayo ng karunungan. Siya po ang nagsasalita niyan. At ako'y bilang tao na katulad nyo, ginamit niya ako upang ito'y salitain ko sa inyo. Ipahayag ko sa inyo yung kanyang kabutihan at kagandahan loob. Na lahat ng pinagtitiisan natin meron pong napakadakilang katuparan sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Colossus chapter 3 verse 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ito po, napakalinaw. O, isa pa po yung nagbibigay ng linaw sa paniniwala natin na lahat ng nagsisisunod sa katwiran ang sabi ng Panginoon makinig tayong lahat. Amen. Amen po ba? Amen. Roma chapter 8 verse 29. Sapagkat siya ang mga nung una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging pakanay sa maraming magkakapatid. Amen. Napakaliwanag nung sinabi ng Panginoong Kristo sa mga taga-Roma na sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma. Amen po ba? Amen. Sapagkat siya ang mga una pa'y kanyang nakilala na, lahat ng iniimbitahan ng mga iglesia sa buong mundo, sa buong sanlibutan, sinasabi rito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat siya ang mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Nakukuha na po natin, naunawaan na natin na yung panganay sa makasalanang sanlibutan tayo naging bunga. Tayo yung inimbitahan na nakakilala at naniwala sa ating tunay ang isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, na kung siya'y mahayag sa alapaapi, yung lamang may kabulungan mapapalitan na walang kabulungan. Di po ba't nahayag ang Espiritu sa naman sa ikatlong araw? Sa muli niyang pagparito, mahayag din tayo katulad niya na Espiritu. Di po ba yun ang buhay na walang hanggan na ipinauunawa sa atin na paniniwalaan natin na naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala sa paniniwalang espiritual? Amen po ba mga kapatid at kaibigan sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga? Amen. Nationwide, worldwide, ang pangangaral ng mabuting balita sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang sino man Kaya wala na siyang itinatangi sa pagtawag niya sa pag-iimbita niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Wala na siyang tinitignan, maitim man o kalimanggi, mahagli ka man tayo o maputi Hindi niya tinitignan yung kulay natin. Hindi niya tinitignan yung yaman natin. Hindi niya tinitignan yung hirap natin. Ang tinitignan niya rito, yung puso natin, kung marunong ba tayong magpasakop sa napapakinggan natin na ipinapangaral sa social media na may katwiran ng patotoo na paniniwalaan tayong lahat. Amen po ba? Amen. Yan po yung tatak, yung binhi ng patotoo na nakatatak sa puso't isip natin, nakasulat yan, lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo na hindi nawawalay sa labi natin.
May relasyon tayo sa ating tagapagligtas. Tinubos niya tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya nga po may katuwiran tayo ng patotoo na pinaniwalaan. Kaya matibay at matatag na may relasyon tayo bawat isa. Siya din ang luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Siya din ang luminis ng maruming budi natin. Kaya niya nilinis yung maruming budi natin. Ninasa niya na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, yung puso't isip natin, tumatahan yung katuwiran ng patotoo. Sa puso't isip natin, lumalabas na sa labi natin, hindi nawawalay, saksi niya tayo sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba, people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Naramdaman natin at naunawaan natin na may buhay na pag-asa tayo sa pag-iintay at pagbabantay, sa pagdiriwang natin, sa kapiestahan ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan na nagbabantay at nag-iintay sa muli niyang pagparito, na datnan niya na mga tapat at mabuting katiwala, datnan niya na matuwid sa paniniwalang espiritual, dahil siya ang gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin. Walang ibang taong makagagawa ng kasaysayan kundi ang taong si Kristo Jesus na nahayag ang Espiritu sa naman ang gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan. Amen. Yung katuwiran ng patotoo ang maghahatid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng ating tagapagligtas kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nakuha natin, naunawaan natin na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. May katwiran siyang ginawa na paniniwalaan po natin. Kaya po, napakadakilang imbitasyon niya na ang ipinapahayag sa buong sanlibutan na wala pong bayad ditong pangangaral ng mabuting balita. Ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Na kung bumalik ang ating tagapagligtas sa Zion, hindi palirit na kagalakan ang ating iniintay. Tingnan nyo, maging yung pagbabalik niya sa Zion babalik eh. Ang Zion yung tinatawag dito, tayo mga individual na iglesia. Amen po ba? Amen. Dahil tayo ang maniniwala dito sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay niya mamuli. Naunawaan natin na yung may relasyon may katwiran na pinaniniwalaan, may patotoo, saksi tayo ng ating tagapagligtas na gumawa ng halimbawa na katwiran na paniniwalaan natin. Napakatibay at napakatatag ng pundasyon ng mga individual na iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, na iniimbitahan na, tinatawag na, pinipili na, kinakahabagan na. Nahahabag siya sa dapat niyang kahabagan, naaawa siya sa dapat niyang kaawaan, inaampo niya yung dapat niyang ampunin. So nakagagalak po na exempted tayo sa kahatulang magaganap sa buong sanlibutan. At maikiklaim natin na tayo'y pinatawad na sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Dahil meron tayong katwiran na susundan, susubaybayan, may katwiran tayo ng patotoo na paniniwalaan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, na tayo ang itinakda niyang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So matuwid na pangangaral na walang dagdag at walang bawas, na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, hinulaan ng mga banal na propeta, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nangyari po yan. Hindi po kayang salansakin ng sino pang makangaral yan. Dahil natupad na rin ang hula ng mga banal na propeta na dumating na at naparito na ang maraming kasuklam-suklam at maninira at mga sinungaling sa panahon ng kawakasan. Kaya po ito na yung panahon na ipapangaral ang mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. Ang dala-dala ay kaligtasan at kapayapaan ng ating mga kaluluwa. May katiyakan na tayo sa paghihintay na kung bumalik ang ating tagapagligtas sa Zion sa isang mate, yung may kabulukan mapapalitan ng walang kabulukan. Magiging espiritu na rin tayo katulad niya. Nakarelated sa atin yung Roma chapter 8 verse 29. Nakarelated sa atin yung Colossus chapter 3 verse 4. Amen po ba? Amen. Nakarelated sa atin yung 1 John chapter 4 verse 17.
Nakarelated sa atin yung verse, yung chapter ng 1 John, chapter 3, verse 2. Na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Sino po nagsabi niyan? Di ba yung nag-imbita sa atin na nagsabi sa atin yan? Na paniniwalaan natin? Ngayon, ito pa yung karagdagan na magpapatibay ng ating paniniwala. Book of Acts, chapter 26, verse. Samahan niyo po kami para tayo lumago sa paniniwalang espiritual upang magkaroon tayo ng assurance sa pag-iintay sa muli ng pagparito. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti na kaya tayo naglilingkod. May iniintay tayo at may babalik ang maluwalhating iglesia na pag-aari ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus dahil siya ang nagtayo ng maluwalhating iglesia. Amen po ba? Amen. Sabi dito, ito po, ministro sa kahintilan si Apostol Pablo. Babasahin ko po itong Acts chapter 26 verse 15. At sinabi ko, sino ka baga Panginoon? Si Apostol Pablo po nagsasalita rito Sabi po niya dito, sinabi ko, sino ka baga Panginoon? Hindi kilala ni Apostol Pablo At sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tingnan niyo po, bago gawing ministro sa kahintilan si Apostol Pablo, pinag-uusig niya ang Panginoong Jesucristo. Naunawaan po natin? Amen. Dadapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Naunawaan po natin? Amen. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, dadapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na nagpapakita ako sa iyo. Naunawaan po natin, napakita ang Panginoon sa kanya, espiritu, walang laman, walang mga buto kaya saksi si Apostol Pablo sa pagkabuhay niya maguli Ano po yung nakalagay doon sa sulat niya sa aklat ng Korinto? Ang ipinapangaral ni Apostol Pablo ang Kristo napako sa krus. Amen po ba? Amen. So maliwanag na ipinapahayag sa atin upang maunawaan natin yung paniniwalaan natin katwiran na ang ating tagapagligtas saksi niya tayo sa pagkabuhay niya maguli. Kaya meron tayong matibay at matatag na relasyon. Amen po ba? Amen. So tayo yung maluwalhating iglesia na siya lang ang may kapangyarihang maghanda sa ating lahat. At siya lang ang may kapangyarihang mamahala sa ating lahat. At siya lang ang may kapangyarihan na ipakilala sa buong mundo yung kanyang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Sa hindi inaasahan ng mga listeners at mga nakikinig sa panahon ng kawakasan. Alalahanin natin si Haring David. Hindi naman kilala si Haring David bilang pastol ng tupe. Si Haring David, mayroong pong hula ni Propeta Samuel. At may pahit ng laki si Haring David. Nung dumating na yung gulang ni Haring David, ipinahanap kay Propeta Samuel upang gawin God servant ng Panginoon. Minata siya ni Goliath. Amen po ba? Dahil siya maliit at hamak lamang na pastol, hindi siya kilala. Pero ang may plano at layunin ang Panginoon Diyos. Kaya Haring David, alam nyo, isang bato lang ang pumatay kay Goliath nung tamaan siya sa noo. Plano ng Panginoon Diyos yan para mapahiya yung nagmamapuri at nagmamataas. Amen. At yung isang hamak na pastol, sa kalooban ng Panginoon Diyos, ipinakilala niya sa buong mundo. Si King David, ang naging hari ng Israel, na 40 taon naghari sa Israel. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng Zion, katawa-tawa.
Iisipin natin, bagong reliyon. Hindi na po bago ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang eh. Kulangan ng mga banal na propeta ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya hinahamon ko kayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa paniniwalang espiritual. Hinahamon ko kayong lahat, iisa lang ang reliyon na nakatala sa langit. Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Lahat na magiging participant, lahat na magiging partakers, lahat ng mga tatawagin at ihirangin tatatakan ng katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, tayong lahat, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, na kanyang kaharian, na naghahayag ng kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Tayong lahat ang may record sa langit, ang banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kaya sa hindi inaasahan ng marami, nakatawa-tawang relihiyon, darating ang panahon, ang Panginoon Diyos po sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin at paglalagakan natin ang paniniwala na saksi niya tayong tapat sa pagkabuhay niya maguli. Siya rin ang magbibigay sa atin ng karangalan at siya din ang magpapakilala. Iisa lang ang relihiyon na napakadakilang relihiyon na inihanda niya na walang dungis at kapintasan o kulubutman. Nakalarawan niya na nagbabantay at nag-iintay sa muli niyang pagparito, ang gumaganap ng katwiran ng patotoo na pinapahayag sa buong mundo na ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Isang napakadakilang layunin niya ito sa lahat ng mga tao na ayaw niya mapahamak ang mga tao. Napaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, magpatotoo na po tayo. Siya po ang nag-iimbita. Tao rin akong katulad niyo na ginamit niya, na ibinubukan niya yung aking labi upang ipahayag ko yung kanyang kalooban sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Paliwalaan na natin yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya iisang Diyos na tunay siya, Espiritu rin siya. Kalarawan siya ng kanyang Ama. Kaya tayo namang mga iglesia, kung mahayag yung ating manunubos, magiging kalarawan din niya tayo. Tayo yung mga kapatid niya. Siya yung panganay na kapatid natin. Tayo yung bunga niya. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo, naging bunga, katulad din ng panganay sa makasalanan sa libutan na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo yung tinawag niya bagong langit at bagong lupain eh, na tinatahanan ng kanyang katwiran eh. May pangalan po yan, banal na bundok ng Zion, yung nakatala sa langit. Kaya mapalad yung sino mga tapat na magiging saksi ng Panginoong Jesucristo, na tinatawag na pinagpapaunawaan na ng katotohanan ng paniniwalaan. Kaya makiklaim na natin na anak tayo ng babaeng malaya. Nakalaya na tayo sa walang kabuluhan aral ng sanlibutan, kaya tinawag tayo na anak ng babaeng malaya na taga-langit. Amen po ba? Amen. Yan po yung hiwagang nakasulat, na isinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia. Balikan natin yung posisyon ni Apostol Pablo bilang ministro. Amen po ba? Ito, unawain natin mabuti. Dadapot, magbagong ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro sa kahintilan. Tignan nyo, kinakausap ng ating tagapagligtas si Apostol Pablo eh. Pinahahayo siya dahil napakita sa kanya. Nakilala ni Apostol Pablo yung tumawag sa kanya na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya pinahayag ni Apostol Pablo sa buong mundo na saksi siya sa pagkabuhay na maguli. At sa mga pagpapaunawaan pa sa mga nalalabing mga iglesia na itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ito po, unawain natin yung ministro ng kahintilan, si Apostol Pablo. Kaya inutusan siya, ipahayag ni Apostol Pablo na nagpakita sa kanya. Ito po, napakaliwanag na talagang idinidikta sa puso't isip natin upang magrema sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Na idiligtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila isinubo kita. Tignan nyo, si Apostol Pablo isinubo sa kahintilan. Kaya sinabi, at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Maliwanag na po ba sa atin?
Amen. Na ipinangaral ni Apostol Pablo ang Kristong napako sa krus na binuhay na maguli sa ikatlong araw. Maliwanag na sa atin na lahat ng iniimbitahan at tinatawag at pinipili at hinihirang na itayong matibay at matatag na kaharian at tinawag na banal ng bundok ng Sayon ay kalipunan ng mga iglesia sa mga bahay-bahay. Naramdaman natin yung matuwid na naglalakbay. Tumatahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Sumasa atin ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na sa pamamagitan ng Jesucristo na namamahala sa atin sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan kasama natin ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Nananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. No? Siya nagsulat sa isip natin. Lumalabas sa labi natin yung patotoo. Hayag na, hindi nawawalay sa labi natin. Yan yung binhi ng patotoo na tumatahan sa puso't isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Na kaya kung siya parito na, sinabi niya, hindi tayo mapapahiyang lahat. Sinabi niya yan, paniwalaan po natin, 100%. Dahil sinabi niya, mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Roma chapter 8, verse 29. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, pag gumamit tayo ng verse, nakarelated sa paniniwalaan natin, na yan yung katwiran, yan yung baluti na ginawa niya na ipinagkaloob niya sa atin. Yan yung whole armor. Yan yung baluti ng kaligtasan na ipinasuot sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. O nakagagalak po na bago tayo itayo kumpleto tayo ng armor of God in the name of Jesus in the resurrection. Dahil ito'y digmaang spiritual na. So sa pagkikipaglaban sa digmaang spiritual, ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng kumpletong baluti ng karunungan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung baluti na tinanggap natin na nanggaling sa Panginoong Jesucristo. Iginawa tayo ng kasaysayan ng paniniwalaan natin. Yan yung armor of God natin. In the name of Jesus in the resurrection. Yan yung tabak na panglaban natin sa pakikipagdigma natin dito sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nga tinawag tayong mga conquerors Tinawag tayong mga refugees. Nakikipamayan lang tayo dito sa mundo. Hindi tayo taga-mundo, hindi taga-langit tayo. Kaya tinawag tayong mga strangers. Amen po ba? Amen. Nakukuha na natin, naunawaan na natin. Kaya tayo tinawag na mga strangers. Hindi naman tayo taga-mundo Tinawag tayo mga refugees, hindi tayo taga-mundo. Nakikipamayan lang tayo rito, pansamantala. Ngunit napakadakila ng kanyang panukala na kaya tayo nandito bilang mga refugees, strangers, mga conquerors. Ihayag po natin yung kabutihan niya, yung pag-ibig niya sa buong mundo upang marinig ito ng mga kapatid at kaibigan natin na kasama natin na mag-iintay at magbabantay na kasama natin pinagkakalooban ng baluti ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Kaya sa digmaang spiritual, kumpleto ng baluti ng mabuting balita yung itinatayo ng Panginoong Jesucristo bilang katiwala niya. Tayong lahat katiwala, tayong lahat tagapagbantay lahat. Iisa ang pinaniniwalaan natin katwiran na ginawa ng ating tagapagligtas at yan yung ipinagkaloob sa atin ay pamumuhay natin. Kaya mababanggit natin, walk by faith. Naglalakbay tayo na may paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung ministro sa kahintilan na nagpakita sa kanya at iniharal siyang ministro sa mga kahintilan na tayo ang mga tagapagmana ng kanyang pangako na itinakda sa panahon ng kawakasan. At iniligtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila isinugo kita. Yung naunawaan natin, isinugo sa kahintilan si Apostol Pablo upang magpatotoo na natakita sa kanya ang ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya nakalagay sa aklat ng gawain, kaming lahat saksi sa pagkabuhay na maguli. Acts chapter 2 verse 32.
verse 18 ng Acts chapter 26, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y makapagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ng Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinagiging banal sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Ito po, napakalinaw nito. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, yung mata ng puso natin na didilat dito, ha? Makaunawaan na natin yung katotohanan. At sila'y makapanumbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Makapanumbalik tayo sa katotohanan, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nangyari po yan. At mula sa kapangyarihan ni Satanas, o tingnan nyo, naunawaan natin, mula sa kapangyarihan ng Satanas, naghari si Satanas sa sanlibutan, nandaya si Satanas sa sanlibutan sa mga aral. Nakuha po natin hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tingnan nyo po, magsitingin kayo sa Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo, lahat ang nagsisusunod sa katwiran, nasaksi sa pagkabuhay na maguli. Inaalis na tayo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yung pong katotohanan, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli ang tumatanglaw sa atin sa madilim na sanlibutan. At pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Ang kasalanan natin sa Panginoon Diyos, nadaya tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Na yan yung pagsisisihan nating kasalanan, yung mga aral sa sanlibutan. Ipopokus na lang natin o ibabase na lang natin sa hula ng mga banal na propeta na nangyari at pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin ng mga iglesia na maniniwala, na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. So ang liwanag nung halimbawa na ipinauunawa sa atin sa mga sulat, sa mga aklat ng buhay. Amen po ba? Amen. Dito tayo magkakaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan eh. Sa mga nagbubulay-bulay, nagsasaliksik araw at gabi, na hindi tayo makakailangan ng aklat, ng ibang aklat, kundi sa lahat ng sinalita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari, doon lang tayo magsasaliksik, doon natin nahanapin sa mga hula na pinatunayan at pinatibay ng mga banal na apostol sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, na binuhay siyang maguli, may katuwiran tayo ng ating tagapagligtas, na transform tayo sa paniniwalang espiritual, na convert tayo sa paniniwalang espiritual, nagkaroon tayo ng spirit of obedience, na spiritual na paniniwala, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na deliver tayong lahat, automatic. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan, siya po ang nagtatalaga ng manggagawa na inihahayag ang kanyang kagandahan, loob at kabutihan sa lahat ng makikinabang ng mga iglesia na maghihintay na matupad sa atin yung pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagdiriwang at nagpipiesta, nagsasaya sa pagdiriwang, naalala natin na may tumumo sa atin sa pasimulang araw na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Lagi nating tatandaan, nasa laman tayo, may sumasaklaw sa laman ng gobyerno. Amen po ba? May umiiral sa laman, pagdating sa laman, may umiiral na batas. Pagdating sa espiritual, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin ititiwala yung paniniwala natin. Amen po ba? Sa espiritual na paniniwala. Kaya naman lagi natin iisipin na pagdating sa laman, pag nakagawa tayo ng mali, merong sumasaklaw na batas na uusig sa atin. Amen po ba? Amen. Sa espiritual na paniniwala, sa pangalan ni Jesucristo, siya ang isinugo na mamamahala sa lahat ng mananalig sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya siya din ang nagpapatawad ng kasalanan natin, na siya din ang nagpapaunawa sa atin kung aling kasalanan ang pagsisisihan natin sa sanlibutan. Kaya tayo ay naalipin ng daya ng araw ng sanlibutan.
Kaya tinatawag na tayo upang itiwala na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong paniniwala, at buong kaluluwa. Yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas na may hula ng mga banal na propeta na siya ang katuparan at sinaksihan ng mga banal na apostol at pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga iniimbitahan at tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So ano po nakalagay doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo sa aklat ng John chapter 12 verse 26? Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Ito po, ang nagsasalita rito na sinasalita ko sa inyo, yung ating tagapagligtas at manunubos na sa Jesucristo. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Kung saan ako naroroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Amen po ba? Amen. Tignan niyo po. Sa lahat ng kikilala sa Panginoong Jesucristo at maniniwala, yung kanyang Ama ang magbibigay sa atin ng karangalan. Amen po ba? Amen. Siya nga ang magpapakilala sa atin sa buong mundo. Pakikilala niya tayo na tayo yung mga itinakda niya, yung mga sayo na may mga tatak ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay ng magmuli. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga sanga na nasugtong tayo, naduktong tayo sa katwiran ng patotoo ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya ang namamahala sa atin sa paniniwalang espiritual sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Napakalinaw kung sinabi niya sa atin ngayon na kung sino man ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon ay doon naman, doroon ang lingkod ko. Kung sino man tao ay maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Kaya sabi niya ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. So yung daan yung katwiran, paniniwalaan natin yung katwiran ng patotoo. Kung saan siya naroroon, doon tayo, mararating natin yung kinaroroonan niya. Amen po ba tayo? Amen. Siya ang naghanda ng tahanan natin sa langit. Kaya siya din ang babalik na paparito, nakukunin niya na yung mga matuwid na sumunod sa kanya. Kaya sabi doon sa hula ni Propeta Isaias na natupad sa atin ngayon, magsitingin tayo sa Panginoon Diyos. Lahat ang nagsisusunod sa katwiran. Sabi dito sa Book of John, chapter 12, verse 26, nakarelated sa hula ni Propeta Isaias nagkita Amen po ba? Nagkita yung hula at saka yung ipinahayag ni Apostol Juan sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tayo naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Sa hula ni Propeta Isaias kanina, nakalagay? Magsitingin kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, sa katwiran. Amen po ba? Amen. Ito, susunod tayo sa Panginoong Jesucristo dahil siya ang isinuko na gumawa ng katwiran ng patotoo. Meron tayong tatak ng binhi ng patotoo na tumatahan sa puso't isip natin, na nahayag sa labi natin yung patotoo, hindi nawawalay sa labi natin. Amen po ba tayo, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Talagang hitik na hitik sa karunungan, pikpik, siksik, liglig, umaapaw sa karunungan ng paniniwalaan natin na ang foundation ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng sasaksi at tinatawag at pinipili at pinagpapangunawaan na po, wala pong bayad dito, magkaisa tayo ng paniniwala na saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Ipanalangin pa natin yung mga kapatid natin na di natin naabot ng tingin. Ipanalangin natin na dumating yung tinig na maunawaan nila gaya ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat, na dumating sa kanila yung tinig na maunawaan mabuti. At ilagak na natin yung paniniwala natin ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at buong kaluluwa upang magkaroon tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay na kung bumalik sa sayon ng ating tagapagligtas, meron tayong pinaniniwalaan na babaguhin niya sa isang kisap mata yung lamang may kabulukan. Amen po ba? Amen. Ipanalangin natin yung mga kapatid at kaibigan natin
na nangalat sa buong sanlibutan na dumating na ang espiritu ng pagkaunawa. At ipanalangin din natin ang bansang Pilipinas sa mga namumuno ng ating bansa, yung ating Pangulo, yung Vice President, yung mga senador, yung kongresista, governors, barangay, mga city mayors at barangay captains. Last days na po, talagang maging transparent na yung kanilang pamamahala sa mga tao. Dahil yan din ang kagustuhan ng ating kagalang-galang na Pangulo sa kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. Kaya po gusto niya na sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, nandin siya na meron siyang ginawa sa bansa ng Pilipinas nang siya ay iluklok bilang Pangulo ng bansa ng Pilipinas. Amen. Panalangin natin siya at patuloy siyang pagkalooban ng kalakasan, mahabang buhay at yung kanyang buong pamilya. Talagang ang kanyang pasanin ay mabigat sa ating bansa dahil talagang dumating ang salot sa bansa ng Pilipinas. Magkaisa po tayo ng paniniwala na may mga relasyon at nagpapatotoo sa ating tagapagligtas upang mapakinggan tayo at madaling mabago ang takbo ng pamumuhay natin dito sa ating bansa. Amen po ba? Amen. Kung paano tayo'y nakakaranas ng kabagabagan, ako naman ay nananampalataya na mayroong buhay na pag-asa at bagong umaga sa pagsubok na nararanasan natin. At magiging payapa din yung mga leader ng ating bansa sapagkat mayroon palang mga hiniran na may mga relasyon na dumadalangin araw at gabi sa Panginoong Jesucristo na magmukhang liwayway na at magkaroon na ng buhay ng pag-asa ang ating bansa. So yan po yung napakalalim na sa bayan ng Panginoon Diyos. Pagsisihan na natin yung mga kasalanan natin na walang kabuluhang paniniwala at tayo'y pakikinggan niya. At nakita na natin at naunawaan na natin na may katwiran tayong paniniwalaan. Meron tayong patotoo na paniniwalaan na saksi tayong lahat sa pagkabuhay ng muli. Sinabi niya na diringgin niya yung ating mga panalangin. Amen po ba? Amen. Yan po yung nakalagay sa Chronica na 7:14. If my people be humble yourself, kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan. Unawain po natin, ang tinutukoy niyang bayan dito, tayo mga iglesia sa mga bahay-bahay. Magpakumbaba tayo sa pangalan ni Jesucristo at hanapin natin yung kanyang katwiran. Pagsisihan natin yung kasalanan natin na walang kapuluhang aral na sanlibutan. Sinabi niya, diringgin niya tayo at pagagalingin niya ang kanyang lupain. Tayo po ang kanyang lupain, mga kapatid at mga kaibigan. Na tayo po ang pinili at tinasa niya na sarili niyang bayang pag-aari na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na naghahayag ng kapurihan at karangalan ng ating Panginoong Jesucristo na tumawag at nag-imbita sa atin, na iahayag natin yung kanyang kabutihan at kagandahang loob, iahayag natin yung kanyang kaluwalhatian, yung larawan ng kanyang pagka-Diyos, na kinikilala natin at pinaniniwalaan isang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Yan po yung 1 Peter chapter 2 verse 9 na nakarelated sa atin na pinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin, na nagpatawad sa atin sa kasalanan natin na walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Pagdating sa bukog dyan, sinabi niya na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man lilitaw at papalito sa pangalan niya na nangangaral sa buong sanlibutan. Yung mga nagliligaw na nangangaral sa sanlibutan, sinabi niya na siya yung nagpahid ng katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Siya yung ministro natin. Siya yung author natin na gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Siya yung author natin na gumawa ng paglalagaan natin ng ating paniniwala na saksi niya tayo sa pagkabuhay na mapuli. Siya yung guro ng mga guro na naghahain ng buhay sa kanyang bayan. Na siya yung tumubo sa atin sa walang kabuluhan aral ng sanlibutan. Siya yung guro ng mga guro na naghahain ng kanyang buhay sa ating kanyang bayan, na nagpatawad sa atin sa kasalanan na walang kabuluhang aral na sanlibutan. Amen po ba? Siya ang ministro ng mga ministro na gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin, nasasaksihan natin yung ministro ng mga ministro na binuhay siya pag-uli in the third day at pinatunayan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya po, ang pundasyon ng banal na bundok ng Sayon
ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Yan po yung habilin sa mga itinakda, ano? Hindi tayo pwedeng turuan ng sino man nalilitaw na magsasabi nga, narito ang Kristo o naroon. Amen po ba? Makikilala natin yung tumawag sa atin at makikilala natin yung larawan ng tumawag sa atin. Makikilala natin yung nagsalita sa atin na dapat natin paniwalaan. Na yung tumawag sa atin ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo ng tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Ano po ang talagang ibinibigay niyang katiyakan at klaro sa mga naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito? Ito po yung klaro na talagang magre-rema sa puso't isip natin na ang buhay na walang hanggan may patotoong pinaniniwalaan. 1 John chapter 5 verse 9, kung tinanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Kung tinanggap natin ang patotoo ng mga tao, sinabi dito, lalong dakila ang patotoo ng Panginoon Diyos. Bakit po? Ang patotoo ng tao naglalaho, may hangganan. Ngunit, kaya sinabing lalong dakila ang patotoo ng Panginoon Diyos, nananatili po ito magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na binigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O tayo po, naniniwala tayo sa patotoo na ibinigay ng Panginoon Diyos yung kanyang bugtong na anak sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Verse 11, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Amen. Ito po yung klaro na pangako sa atin. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kaya po tayo naman na tinawag at hinirang na inimbitahan, saksi tayo sa pagkabuhay niya muli sa panahon ng kawakasan. Na may katiyakan sa buhay na walang hanggan, na mga naghihintay at nagbabantay at nagpupuyat sa muli niyang pagparito, na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Napagkatiwalaan niya tayo ng kanyang sinabi na siya ipapako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli sa makasalanang sanlibutan. Naging bunga tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. So pagdating po sa Revelation chapter 22 verse 7, dito na po ako magtatapos. Sa lahat ng mga inimbitahan, ang may pandinig ay makinig, unawain natin mabuti at kung maunawaan natin, ilagak na po natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na ang buhay na walang hanggan ay mayroong patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Na tayo po ang kaharian na itinayo niya, tayo ang bayan niya, tayo ang nagsisisi at nagpakumbaba sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo yung mga napupuot sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Tayo yung nakikibaka rito ngayon. Amen po ba? Amen. Tayo yung nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Ano bang bilin sa atin nung nag-impita sa atin? Ang sabi niya sa ating lahat, at narito ako'y madaling pumaparito. Sinabi niya sa lahat ng mga iniimbitahan niya na tagapag-ingat ng katwiran ng patotoo. Sinabi niya sa mga nakikipaglaban sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Sinabi niya na narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad at tumutupad ang mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen. Naunawaan po ba natin yung habilin niya sa ating lahat na iniimbitahan? Na mapalad at tumutupad ang mga salita ng hula ng aklat na ito? Amen. Naramdaman nyo kanina yung tinupad natin, mga kapatid at kaibigan, na kayo'y magsipakinig sa akin, kayong nagsisusunod sa katwiran. Amen. Amen. Ito po yung katwiran ng ating tagapagligtas. Ang buhay na walang hanggan, may patotoo na pinaniniwalaan.
Tayo po ang itinayo niyang matibay at matatag na kaharian na tinawag niya at inirecord niya sa langit. Na tayo ang bunga sa pagkapanganay. Tayo ang mga kapatid niya na nagdiriwang ng araw ng Sabat. Ito yung huling pagdiriwang ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nag-iintay na sa muli niyang pagparito. So, maraming pong salamat mga kapatid at kaibigan, sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga partakers. Welcome po tayong lahat, sa lahat ng iniimbitahan, unawain natin mabuti at kung maunawaan na natin, ilagat na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung paniniwala natin sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo na nag-iimbita sa ating lahat ngayon sa buong sanlibutan. Ang hain niya, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? So binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat. At maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos ay tapat at totoo, na tunay na nagkagawad ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa sinumang tao nang lalakad ng naayon sa kanyang banal na katwiran. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kaya patuloy tayong mga galak na ipahayag sa mundo ang pangalan ng bayan na kinaluludan ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang, awitin natin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan ng tawa, na puspos ng kaluwalhatian at kabanalan. Tunay nga, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Nagagalak kami, O Diyos, na patuloy na ipahayag sa buong sanlibutan ang iyong banal na katwiran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong karunungan na sumasama ng puso at pag-iisip, tunay nga, Panginoon, na palalayain mo na ang iyong bayan sa pagkaalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Amen. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat patuloy mong pinagtitibay ang aming mga pananampalataya, ang aming pag-asa, ang aming pag-ibig sa aming mga kapwa, upang patuloy na dumaloy ang banal na katwiran sa puso at pag-iisip ng sino mang tatanggap ng iyong banal na pagpapahayag. Amen. Salamat po, Panginoon. Nagagalak kami na patuloy na itaas ang dakilang papuri at pagpasalamat sa iyo, sapagkat tunay nga, Panginoon, sa iyong pakikipagtipan, ikaw ay tapat at totoo, at ikaw ay patuloy na naggagawad ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa sino mang tao na lalakad ng naayon sa iyong katwiran. Tunay nga, Panginoon, na nagagalak kaming magpuri, lumulhati at kumapila sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.